Okay. So this time, mag-open ako ng Excel to see if kung paano natin gamitin yung each of the data visualization tool na meron tayo. So I'm gonna use this data na meron tayo. Okay, nakikita naman ba? Ay, wait lang ha, ipapakita. Can you please screenshot muna yung screenshot natin yung raw scores ng statistics? Okay lang ba? Yes, sir. Sige, Ako, paki-screenshot. sir. Okay. And then, kung kaya nyo mag-open ng Excel ngayon, pwede kayo mag-open ng Excel para guided kayo or alam nyo kung aling step-by-step na ginagawa. Again, sa time na wala ako on my conference dates, magpapa-exercise ako sa inyo. So, it's better na maka-follow through kayo sa process. Okay po, sir. Okay, so before ilalagay ko muna yung mga data natin, no? Okay, 776. Sige, pwede nyo i-type isa-isa sa panyo sa Excel namin po, sir. Yes, sir. Excel. Yes, sir. Yung ilang data ba yan lahat? 42, 55, 34, 48, 9. 4 times 9. 8, 36. 40. 56, 70, 56, 40. 38, 30. 7. Saan ako? So, tinatype ko ngayon yung isa-isang datum natin. Saan ako? So, I hope hindi ako nagkamali dito. So, this is 40, lahat ng data natin. Tama? Sige. So, I'm gonna present something else. I'm gonna present my Excel. Where is my Excel? So, nakikita yung Excel ko. Hindi po, sir. Yes, sir. Oo, Yes, sir. Nakikita na po, sir. Sige. So, assumingly ito yung lahat ng data natin. This is 1 to 40. Tama? 1 to 40. Yes, sir. 40 data. So first na gagawin natin is gagawa tayo ng frequency distribution table kasi yung data naman natin is naka-interval or maybe naka-interval naka-ratio to. But this is scores of the students. Kung scores ng students, this is a ratio data. Okay, ratio ito na data. Gagawan ngayon natin ng frequency distribution table. Okay? So, sa frequency distribution table is first is you have to compute for the range na meron tayo. So, magko-compute tayo ng range. So, pwede natin ilagay yung pag-compute natin ng range. Yes, sir. Here. So, pwedeng range, ganyan. Equals, yung range natin, you maglalagay kayo ng function sa Excel, it's always, you always put equals before the function na meron. So, range, okay. Range equals, pwede kayong range. You type the word range. 57, 37, 36. Hanapin natin sila. So, the probability, okay, trim range. Ano ba itong trim range? Trims arranged. Okay. So, wala. So, ang gagawin na lang natin is diretsuhin natin na
1 minus tayo or before anything else, maximum of the data. May maximum ba ito? Max. Ayan, max na lang. Max minus mean. Pwedeng ganyan. No? So, yung maximum natin, hahanapin ngayon ni Excel yung lahat ng maximum dito sa 42. 40 data. Yes, sir. Okay. And then, you close that. And then, minimum, you can also do the mean, data, and then, i-highlight ulit natin. Yes, sir. Ayan. And then, i-close natin. So, ito yung magiging function natin. The max of all the array, all of the array, or minus the mean of all of the array. And then, that's the range. 52 yung range natin. No? So, you can do that. Maraming paraan para gawin yan. One thing din na ituturo ko sa inyo is kung paano tayo kukuha ng mga measures natin. But later on na lang i-discuss yung mga measures natin. Ito muna, yung frequency muna natin yung gagawin natin. So, sa frequency distribution table, kailangan mong gumawa ngayon ng so after ng range mo, you divide the range by the number of classes to determine the acceptable size of the interval. So kailangan natin mag-determine ng size, so class size. So you divide the range by the number of classes. Yung range natin, i-divide sa number of classes na meron tayo. Pag usually binibigay naman yung number of classes, no? Let's say, give me 5 classes, ganun, or 6 classes na meron tayo. But most of the time, yes, pag hindi binibigay yung classes, ay yung size, the number of classes, pwede tayong mag-use ng empirical formula ng number of, let's say, number of classes. And then yung isa is the size. So number of classes, paano tayo kukuha ng number of classes? The equation is K that equals 1 plus, nasa slides din yan natin, 1 plus 3.322 empirical, ibig sabihin this is based on formula. May nagpon ba ng mic sa inyo? Medyo kindly mute your mic muna. Sino ba to? Si Dumabo. Sige. Ulitin ko, this is 1 plus 3.322 multiplied by the logarithm of, naka 10 dapat, of the n, the logarithm of the 40 natin. Yan. So this is the empirical formula na gagamitin pag nag-determine tayo ng number of classes. So 6.322. So perhaps we always gonna produce the upper limit. So approximately ceiling yung kukunin natin dito. So 7 classes ang meron. Okay? Sige. So yung class size natin is we divide now the number 52 by 7. So 52 divided by 7. So we have 7.42 the number of class size natin. But determining the 7 classes is already enough kasi si Excel naman is kaya niya nang gumawa ng different, tinatawag siyang beans, no? Beans pag gumagawa tayo ng frequency distribution table. Sige. So, to do the frequency distribution table, di ba meron tayong class interval, so, or classes natin. So, sa classes natin, we have the class limits, or ilagay natin lower class limits,
And then, maglalagay tayo ng upper class limit sa kabila. Separate lang natin siya. Can you please mute muna yung mga mic? Okay lang ba? Type din? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Kasi nag-feedback. Tama. Sino pa ba yung... yes. Thank you very much. Sige. So, yung upper class limit and the lower class limit yung kailangan nating i-determine. Okay po, sir. Baka ako na lang mag-mute sa kanya. Sorry. I-mute ko na lang si Saipo din. And then, you're gonna look for the beans na meron tayo. So, let's try kung meron ba tayong beans. Bean. Okay. Frequency. Ayan, mag-frequency tayo. So mag-determine tayo ng mga frequencies ng mga beans natin na pwedeng kunin. So kailangan ng beans array for this specific example. So before tayo mag-frequency, maglalagay tayo ng beans. So here maglalagay tayo ng frequency. And then maglalagay tayo ng mga beans natin depende sa number of class size na meron tayo. Ano yung pinakamaliit na value dito? Na-determine na ba natin? Yung minimum? Ano yung minimum natin? 28, sir. Yes. So, 28 ata, no? Sige. So, pwede din na i-get ito natin. Okay. Yan, 28 tama. So, 28, si minimum. Ang maximum natin is 20. Copy na lang. Change na natin ang function ng max. Yan, so 80 ang max natin, ang minimum natin. So dapat ang lower class limit ngayon natin is 28. And then mag-add tayo ngayon ng class size natin. So yung class size natin, wait lang, may sinabi ba dito? The advantage that the midpoint, wait lang ha. Yes po, sir. Most frequency distribution have odd numbers. Ayan, odd numbers dapat yung frequency. Okay. So, class size, 7. So, 28 plus 7, mag-add tayo ng plus 7 dito. Let's try. Then, kasi yung class size natin, or yung class width natin, I mean, this should be the not the class size, but the class width dapat to. Ayan. Then, mag-add tayo ng, ayan, dapat 7 to 3, 4, 5. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then sa kabila, we have 34. Bakit 34 to? Kasi 35 ito. Minus 1, 34. Para makakuha kayo ngayon ng range na 28 to or ng class natin na 28 to 34. Dito naman, this is 41. 34 plus 7 kasi 7 itong pa natin. Yung class with 7. Yes. Bakit 7? Pwede nating i-round off lang to. So, round off ito naman, ceiling yung kunin natin. Ceiling value. Yan, kaya 7. So, this is, i-add lang natin. This, mag-add na lang tayo ng 7. So, 34 plus 7. Yes, sir. 41. And then,
41. Drag natin. 76. So, hindi pa rin siya mag-a-add. So, pwede tayong mag-increase until sa makuha natin. So, magsisiling tayo ulit dito na value. So, instead na 7, gagawin natin 8. Ilalagay natin. So, 8, Okay. yung class size, para makuha natin si 80. Kasi 80 yung range, yung maximum natin. So, 76 yan. Makukuha na natin si 80. So, lahat ceiling value. Ayan. Ay, sorry. Sobra po. Magiging 8 yan. Ayan. And then, ayan, 82 na siya. So, makakapture na natin si 80. So, this is the ilang classes to. So, first class, second class, third class, fourth class, fifth class, class, seventh class. So, and then we have 28 to 34. We can also do the lower class boundaries. Pwede, ganun. Okay po, sir. And then the RCB na lang para hindi masyado siyang mahaba. LCB. LCB means lower class boundaries. Sa kabila naman, the upper class boundaries. Okay po. And then, ang paggawa nito sa lower class boundary, you're gonna minus 0.5 to lower class limit. And then, mag-add ka ng 0.5 sa upper class limit. And then, pwede natin i-drag down. Ayan. So, ito na yung mga limits natin. Ngayon, maglalagay ka ng frequency. This is the fun part, yung paglalagay na ng frequency. Take note of the process na gagawin. Ha? First and foremost, you highlight all the array. Yung array natin, i-highlight natin. Kasi dyan tayo maglalagay ng frequency. Tama? Do you follow? Everyone? Yes, sir. Sige. Yes, sir. Then, i-highlight natin. Again, highlight, and then equals. Then, type the function frequency of, yan, lalabas yan. It calculates how often values occur with a range and returns the vertical array of the numbers having one or more element than being arranged. So, frequency, and then, lalabas yung data array and beans array na data natin. So first is I'm gonna highlight the data array. Ibig sabihin, ano yung data array natin? I-highlight ko. Yan. Yan yung data array natin. And then, comma, and then beans array. Yung beans array natin, gagamitin natin si upper class boundaries. Kasi ilalagay niya, para siyang lalagyan or para siyang beans, yun nga, yung parang trash bin, para siyang balde. Tapos ilalagay mo yung mga numbers sa each of the upper class boundaries. Ayan. So makikita natin, ito yung magiging function natin or yeah. Frequency, open parenthesis, from A1 to A40, comma, yan yung data array natin. And then G8 to G14, yan yung beans array natin. And then, wag nyong agad-agad i-enter. Okay? Once na natapos nyo yan, this is the most important thing pagdating sa array operations ng Excel. You control shift. So, hold control shift and then enter. Saka lalabas si 36411.853. So, ito yung magiging frequency natin. Again, highlight. Ulitin kung paano tayo kumuha ng frequency. I-highlight natin yung kung saan tayo maglalagay. I-highlight natin si array. No? Ngayon, hindi na tayo naka-per cell sa Excel but per array. Equals frequency. Then you highlight the data array. And then you comma. And then you highlight the beans array. Upper class boundaries. Sorry. And then you close. And then
Control Shift, hold Control Shift, and then enter. Yan, lalabas si frequency. So automatic si Excel na yung magbibilang. So ito yung notation niya, no? Pag naka-array tayo, naka-curly brackets sa taas. Yan. Sige, so tanggalin ko na lang to kasi pareha lang naman sa ginawa ko. Ayan. So yan si frequency natin. And then madaling kunin naman si relative frequency kasi i-divide nyo na lang. And make sure na magsa-sum into, so pwede natin i-sum. Ayan, auto-sum lang natin. 40. Ayan, 40 na yung sum natin. Okay, nag-gets niyo ba kung paano to gawin? Nasundan ba? Yes, sir. Yes. Very important yung control shift ha sa pag mag-array operations kayo sa Excel. Ayan. So relative frequency, midpoint, walang, I think madaling kunin si midpoint, no? Midpoint lang naman ito. So pwede tayo mag-gawa ng midpoint. Midpoint. Okay, so midpoint, class limits, or the average lang. Pwede yung average, diretso tayo. The average of this and this. Yeah. Yan, 31, ang midpoint, and so on and so forth. Maganda kasi hindi nakadecimal yung midpoint natin. Relative frequency, pwede tayo magkuha ng relative frequency. So, relative frequency, so, meron ba siyang, wala siyang relative na part. Ito, here, this one, then you divide it by 40, no? And then, pwede natin i-drag. Yan si relative frequency natin. Wait lang. G8 divided by 40. And then, divided 40 naman siya. This one, because G9, baka sa upper class boundary. Sorry, sa frequency dapat ako nag-reference. Sorry, dito sa frequency. Ayan. And then, auto-sum natin. Dapat 1 to. Ayan, 1, relative frequency. Pag mag-cumulative frequency naman tayo, cumulative frequency, so frequency, you're gonna add, okay, this is 3 muna, and then this one is equals this cell plus this cell equals, and then pwede natin siyang i-drag na. Double-click lang natin yung dito sa baba, yung maliit na square, it will automatically compute. Ayan, so 40 nga, tama. So, I hope marunong, so this is the frequency distribution table natin, the frequency distribution table. Now, so after that, we're gonna look into the graph ngayon na pwede natin makuha. The first graph natin, pwede tayong gumawa ng bar graph for this. No? So, you can insert data here, no? Mag-insert tayo ng histogram. So, histogram, pwede nating lagyan ng histogram with, sige, histogram muna tayo. So, here, insert histogram. Yan, histogram. And then, pwede tayo maglagay ng title, pwede tayo maglagay ng title, scores of statistics, statistics score. Don't forget to always write your title for this specific, and then right-click natin, lalabas si select data. Maglalagay ngayon tayo ng data natin. So you can add series na meron tayo. Add. So ano yung series na ilalagay natin? Pwede tayo mag-add sa x-axis. Ano yung x-axis sa histogram natin? The class boundaries na meron tayo. No? So, ilalagay natin yung mga class boundaries natin from 27 to 1. So, pwede, I think, ganito. Try natin. Yeah. Okay? Reference, not valid kasi dalawa yung ranges natin. So, we can always, kasi kailangan kasali si 20. Kung ito lang kasi yung kukunin natin, 27.5 to 75.5, hindi masasali si 82.5, no? So, kailangan isali natin kasi boundaries naman siya lahat.
So, pwede nating ilista lahat. Isa-isayin natin. Maglagay lang tayo ng 82.5 dyan sa baba. Para pwede natin yung lower class boundaries na lang kukunin natin. So, again, select data. Series number 1, we're gonna edit that. Series, ito yung class boundaries. And then, yung values ng series natin is equals the lower class boundaries na meron tayo. Yan, hanggang 82. Yan. And then, ano yung magiging legend? Wait lang. This is the horizontal. Ano nakikita natin dito? Dito, source, edit. Bakit? Wait lang, ha? Ulitin ko muna. Insert histogram. Wait lang. Before tayo mag-histogram, wait lang. I-try natin na diretso tayo sa data natin na the original array. Insert histogram. Wag tayo dyan. Select data. Tanggalin muna natin ito lahat. Yung kanina. Yan. So, yan. Blank muna. I-try lang natin na maglagay tayo ng series natin. Series name, series values. Yung lahat ng data natin, ilagay natin. I-try natin kung automatic bang makuha ni so hindi siya nakukuha automatic. Ulitin ko ulit. I-highlight the other way around. We highlight this lahat. And then insert histogram. Insert histogram. I-try natin ito. Ayun. Mabas. So, ganun na lang. I think mas madali yung ganito na way. Sir, hindi po tayo naka-properly histogram kasi, ano nga yan? Yung classes natin 7, 4 lang yung classes na meron dito. Tama? So, paano natin to mag-add ng classes? You can always do options here. Mag-add tayo. Pwede kayo mag-add ng chart element naman always. Maglagay ito ng axis. Yung axis natin here is the, ano ba to? Classes. Class intervals. Rakin ko na lang to. Yan, class intervals. And then here, you can also add y-axis as your frequency. So, ito yung nabibigay ni Excel. But since 7 yung ginawa natin, dapat isa 7 din natin to. No? So, let's do formatting. I-format natin. Baka may mahanap tayo dito na option. Well, okay. Click lang natin to. Ayan. We have the chart option. Wala ata siyang beans. How about we change here? Okay. Okay, so 4 lang. May option to na papalitan mo ng beans eh. Ibig sabihin, pwede mo itong palitan the number of beans. Data labels. Hindi po. Hindi ko mahanap yung option na mag-change ka ng beans. Meron yun dati eh.
Ayun, number of beans, sorry. Again, i-double click natin to, and then bean width, or number of beans. Number of beans, ilang beans meron tayo? Ilan yung number of classes natin? Anyone? Seven, tama. So, i-change natin to 7. Change natin to 7. Ayan. So, ito na yung magiging panibago nating histogram according to Excel. So, pwede natin ito baguhin, no? Yung number natin kasi naman siya naka-decimal. So, i-general natin, i-number natin. Yan. And then, yung decimal places natin, gawin nating 1, perhaps. Yan, 28 to 35. Yan, ito yung ginawa niya, 28 to 34, or 1, 0. Kung i-0 natin, 28 to 35, 35 to 43. Ayan, so naging continuous na siya. So, pwede natin 27. Yan, 27.5 to, ito kasi is parang naging continuous siya dito, 35 to 35, pareha lang siya, continuous lang siya, 43, and so on and so forth. So this is how ginagawa ni Excel si histogram. Now, pwede ka rin maglagay ng ogive mo dyan. Pwede ba? Yan, ilagay natin, i-change natin. Kung nakapareto, no? Ito is histogram, ito is Pareto. So, let's try. Kasi ito yung histogram natin. Ito yung histogram natin. Pwede ba tayong i-change to? Option, bin width, overflow, bins. Pwede rin naman na i-try natin yung bin width na lang natin. So, yung bin width natin, depende sa class width natin. Ilan ba yung class width natin? Let's say we have a class width of, ilan yung class width natin here? So, 36 minus 8, magiging 8. Tama? So, 8 yung class width natin. Tingnan natin kung mag-change ba. So, 35, 36. So, 36 na ngayon, which is, hindi siya pareha sa boundary natin. Kasi ang boundary natin is 34.5. So, mas safe kung dito tayo mag-arrange ng 7. So, 7 beans. Kasi 7 classes. Mas safe yung ganito yung gagawin natin. So, ito yung magiging histogram natin. Magka-copy ako ulit para ma-change lang natin to Pareto. So, paano natin siya ipapareto? Click lang natin to. Change chart type, ipareto natin. Ayan. So, si Pareto, ito yung ginagawa niya. So, ina-arrange niya ngayon kasi ito yung medyo magulo lang siya. No? Makikita natin dito na andito yung pinakamataas na frequency, si 50 to 58, which is around ito naman. And then, si Pareto, ganito siya. Anong nangyayari? So, ina-arrange niya ngayon. Maganda naman si Pareto kasi automatic binibigyan niya tayo ng ordinal arrangement ng data natin. Ayan. So, this is how you're gonna do your frequency distribution table and your histogram and your Pareto. Okay. Any concern? May mga concern ba tayo so far? So, pwede ba tayong maglagay? Ano pa ba yung pwede natin ilagay dito? Charts, recommended charts. Sa Excel, ano ba yung mga recommended charts sa Excel? To create a chart, select the data. Sige, try natin. I-select na natin yung data. Tapos maglagay tayo ng recommended charts. Yan, 40, and then recommended charts. Ayan, so, naglagay siya ng pwedeng ganyan ng mga chart. But again, ayan, ito yung Pareto kanina, pero di-change natin ang number of beans. Meron tayo.
Ang all charts na pwede natin gamitin, ito pala yung mga charts na pwede natin gamitin lahat. We can do column, line, pie chart. So, ito yung lahat ng chart na kaya ni Excel gawin, ha? Yan. Kaya ng lahat ni Excel gawin. Okay, so that's how, basically, that's the histogram and Pareto chart and the frequency distribution table na meron tayo. Okay, any questions so far? Wala, sir. Wala. So, magpo-proceed lang ako sa continuation nung slides ko sa chapter 1. And then, isa-stop ko muna tong recording kasi isa-separate ko yun na pag-upload yung paggawa ng